Sundalo, nilason ng aswang. Ang batang si Andre ay gustong maging isang sundalo ng pamahalaan. Pangarap niyang ipagtanggol ang bayan sa mga taong mapag-api. Si Andre ay tubong Bulacan. Wala na siyang nanay at tatay na lang ang naiiwan niyang mahal sa buhay. Basta ako, itay, gusto kong maging sundalo, wika ni Andre sa kanyang ama. Wala namang problema doon, anak. Susuportahan kita sa pangarap mo. Basta mag-iingat ka lang palagi. Oo, itay, wag po kayo mag-alala sa akin. Siya nga pala, itay, sa isang linggo, mag-e-exam na ako, tay. Talaga, anak? Oo, itay. Sige, galingan mo. Proud ako sa iyo, anak, kapag naging sundalo ka. Salamat, itay. Sa kabutihang palad, si Andre ay naging isang tunay na sundalo. Pag-graduate ng kanyang anak sa training, nadestino ito sa gawi ng Mindanao. Hindi na lang natin bibigyan ng tamang lugar. Ayon kay Andre, mahirap ang naging sitwasyon nila doon. Bukod sa mahirap ng pagkatiwalaan ang mga tao sa paligid, ayon din sa sabi-sabi na merong naninirahan doon na isang pamilyang aswang. Pero yung mga mas nauna pa sa kanya sa serbisyo, hindi naniniwala sa ganon. Tanging ang mga taga Mindanao lang na sundalo ang naniniwala, maliban sa mga taga-ibang lugar. Nakilala ni Andre yung isang mapagkakatiwalaang kasamahan sa trabaho. Ito ay nagngangalan bilang Resty. Silang dalawa ay hindi taga Mindanao, habang si Andre ay tubong Bulacan. Si Resty naman ay tubong Isabela. Mandirigmang Ilocano, eka nga. Resty, pare, tawag ni Andre kay Resty habang ito ay natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Ano yan? Pare, ang init. Mainit na nga, bakit di ka mag-alis ng damit? Ganon pa rin, pare. Iba yung pakiramdam ko. Pare, palit nga tayo ng tulugan, dyan ako sa taas. Sige, sige. Nagpalit silang dalawa ng tulugan. Ganon pa rin, mainit pa din ang pakiramdam ni Andre nang dahil dito, kinuha niya ang kanyang duyan at lumabas. Nagsabit siya ng duyan sa isang malaking puno na nakabuwal. Nasita si Andre ng mga naka-duty ng panggabi. Bakit doon daw siya natutulog? Bakit hindi sa loob? Ikinatwiran ni Andre, masyado daw mainit sa loob at kung maaari, doon na lang siya matulog kahit na malamok. At saka, wala naman daw kalaban sa loob ng kampo. Pinayagan si Andre at kinabukasan madaling araw, nahuli siya nang magpatawag ang kanilang opisyal. Sir, pasensya na po, wika ni Andre. Bilang pagdidisiplina, pinag-push up siya ng 100. Pagkatapos noon, nagkasana sila ng patrolya dahil merong report mula sa mga sibilyan na merong gumagala na mga lalaking dibaril sa kagubatan ng kanilang nasasakupan. Noong nandoon na sila sa kagubatang sinasabi ng mga sibilyan, ni maski bakas ng tao, wala silang nakita. Nagpatuloy sila sa pagpapatrolya habang nakaalerto hanggang sa napansin nila na merong isang sirang kubo na parabang hindi na tinitirahan ng tao dahil butas na ang bubong ng kubo. Ganun pa man, inikutan nila yon sa pag-aakalang naroroon ang mga kalaban pero walang katao-tao.
Lumakad pa sila ng 1 kilometro. Dito napahinto silang lahat dahil meron pang isang medyo malaking kubo at mahahalata mong may tao dahil nakabukas ang pintuan, nakabukas ang bintana, at nang dahil sa ito ay nakapailalim sa mga puno, kapansin-pansin din ang linis ng kapaligiran ng isang may kagandahang kubo. Si Andre ang napag-utusan ng kanilang tenyente na silipin ng loob. Mukha namang kasing walang kahina-hinalang tao doon nang dahil dito ipinaiwan kay Andre ang kanyang mahabang baril. Tao po! Magandang umaga po! Bati ni Andre sa tao dahil ito pala ay nagluluto sa loob ng kanilang tahanan. Magandang umaga rin sa iyo, sir. Anong atin at ang aga-aga niyong napadaan dito, sir? Wika nung matanda. May kasama po ba kayo dyan? Wala, sir. Nag-iisa lang ako sa buhay. Hali po kayo at kumain tayo ng umagahan. Ay nako, hindi na ho. Marami ho kami. Ay ganun ba? Wala namang problema, kape na lang. Tamang-tama't magpapakulo ako rito sa aking kawa. Sir! Tara, punta na kayo rito. Clear! Bago lumapit ang mga kasamahan, sinigurado din nilang walang mga nakapaligid. Sabi ng kanilang tenyente sa matanda, meron daw bang napadaan doon na mga lalaking di baril. Ayon naman sa matanda, halos araw-araw dumadaan doon ang mga rebelde. Sir, sanay na ako sa pananakot ng mga yan. Puro lang naman sila pananakot. Kapag sinabi kong tuluyan na ako, hindi naman nila tinutuloy. Akala pa nga nila minsan na nagkakanlong ako ng sundalo dito. Ano namang pakialam ko sa away niyong dalawa, di ba? Ganun ho ba? Oo. Sige ho, alis na ho kami. Sige. Mga sir, bago kayo dumating, may napadaan dito na isang grupo, mga di barel. Diyan sila gumawi. Siguro'y mas mainam kung dito naman kayo dadaan. Baka mamaya, inaabangan kayo dyan. Sige ho. Pagbaba nila ng kagubatan, narinig nila yung sunod-sunod na putok. Akala nga nila sila yung binabaril, pero hindi pala. Sagawi pa doon yung nagbabarilan nang dahil dito dahan-dahan silang gumapang at nakita nilang merong mga lalaking nakasuot ng pangbukid ang kapwa nagbabarilan. Ayon noon sa kanilang tenyente, maaaring mga magsasaka laban sa mga rebelde. Maaaring yung mga magsasaka ay nag-armas na rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga rebeldeng mapang-api at nagnanakaw ng kanilang mga ari-arian at makakain. Sir, hindi pa ba tayo makikialam? Wika ni Andre. Maya-maya, hindi tayo pwedeng magpaputok. Madadamay yung ibang mga kalaban nila. Sir, sino kaya dyan ang kalaban natin? Sa ngayon, hindi ko pa rin alam. Antayin nating mapaharap dito yung ibang grupo para aking mamukaan. Meron palang hawak siyang larawan ng taong hinahanap nila at dito'y nakumpirma sa gawing kanan yung mga hinahanap ng mga sundalo. Ang nakapagtataka, yung nasa bandang kaliwa ay ubod ng tatapang. Kasi isipin mo, habang sila'y nakikipagbarilan sa kabilang grupo, hindi nagtatago yung nasa bandang kaliwa. Naanimoy hindi sila tinatablan ng bala. Kapansin-pansin ang tapang ng mga ito. Kahit na pinapasabugan sila ng kabilang grupo,
Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagsugod sa mga ito hanggang sa maya-maya pa. Yung kabilang grupo ay umatras na at naiwan yung ibang mga patay. Ang nakapagtataka pa, yung mga patay binitbit ng kabilang grupo at kitang-kita ni Andre kung paanong kagatin ng isang lalaki yung bitbit niyang patay. Nalagas ang laman nun at tuwang-tuwa pa ito. Sabi ko na nga ba, masarap ang laman mo. Wika nun. Nasuka si Andre sa kanyang nakita nang dahil doon muntik na silang mapansin ng mga taong bumitbit sa mga patay. Men, pag ganyan ang sitwasyon, pwede bang pigilan nyo yung mga sikmura nyo? Dahil dito sa lugar na ito, napapaligiran tayo ng maraming kalaban. Hindi lang kalaban na mga rebelde, moro o ano paman. Meron din dito mga rebelding aswang. Wika ng kanilang tenyente. Sinagot ito ng isang sundalo. Akala ba daw niya ay hindi naniniwala si tenyente sa mga kwento-kwento ng mga tao doon. Tumigil ka, sabi naman niya sa nagtanong. Palihim nilang sinusundan yung mga grupong tumangay sa mga patay. Gumagapang sila at magkakabukod sila ng 3 grupo. Si Andre ang nauuna sa grupo niya, habang si Tenyente ang nauuna naman sa kabila. Meron silang radyo pero mahina lang upang hindi madinig. Ayon sa kanilang tenyente, kailangan lumapit pa sila ng kaunti upang kanilang makita yung gawing ibaba. Ngayon, heto ang problema. Paglapit pa nila Andre, ay biglang may nagapangan sila na napakadaming sariwang buto. Kapansin-pansin na mukhang bagong tanggal lang ang laman. Lahat sila noon ay bumaligtad ang sikmura nang dahil dito nagsuka silang lahat at napansin sila ng napakadaming mga rebelde sa ibaba. Agad silang pinutukan ng mga ito pero lumaban sila ng putukan hanggang sa naghagis ng granada si Andre at dito pa lamang medyo humupa ang putukan. Ipinag-utos ng kanilang tenyente na tumawag na ng reinforcement. Ngayon ang problema, hindi na ito abot ng frequency ng kanilang radio. Ipinag-utos na lang ng kanilang tenyente na umatras dahil sa dami ng bilang ng mga kalalakihan na namamaril sa kanila. Baka mamaya maubos silang lahat. Ang importante, alam na nila ang pinagtataguan ng mga taong yon. Madali silang umatras at meron silang mga kasamahan na nasugatan sa palitan ng putok. Ganun pa man hindi sila sinundan, lalong-lalo na nang sumigaw yung isa ng, "Mga sundalo yan!" Wika nun. Pagsabi nun ay natigilan sa pagpapaputok ang mga kasamahan niyang lalaki at hinayaan nilang makaalis ang mga sundalo. Pagdating nila sa kampo, agad na gumawa ng report itong si Tenyente at ipinarating sa mataas ang nangyari. Ito yung kauna-unahang naging engkwentro ni Andre laban sa mga kalaban ng pamahalaan. Sa totoo lang, medyo nagkaroon na siya ng pobya, naging mainiti ng ulo tapos masuwayin sa kanilang opisyal. Ang katunayan, sinasagot-sagot na ni Andre ang kanilang opisyal at sinasabi pang, "Huwag mo kong utusan. Oo, tenyente ka nga. At ako yung pinakamababang ranggo ng sundalo. Pero magkaedad lang tayo. Para lang tayong magkaibigan. Huwag mo akong utusan. Naintindihan mo, tenyente?" Wika ni Andre sa batang tenyente. "Andre,
ikaw ba talaga'y anong gusto mong palabasin ha? Huwag mo sabihing, oo sir, ayokong sumunod sa iyo eh. May magagawa ka ba? Nang dahil sa mabait ang kanilang tenyente, hindi niya ito pinatawan ng court martial. Si Andre ay nagpatuloy sa pagiging matigas ang ulo hanggang sa dumating pa yung puntong tinamaan siya ng bala sa sumunod na engkwentro. Ayaw ni Andre na magpadala sa ospital dahil ayon sa kanya, para bang kagat lang daw ng lamok at malayo ito sa bituka. Tinalian na lang at tinanggal yung bala sa kanyang balikat. Tapos noon, hindi na ito pinilit na dalhin pa sa ospital. Isang gabi, napabangon si Andre dahil uhaw na uhaw ito. Lumabas siya ng kanilang kampo at yung nakabantay sa gate ay pinilit niyang paalisin doon upang siya ay makalabas. Palalabasin mo ko o hindi? Mamili ka. Ano, barilan tayo? Wika ni Andre sa nakabantay sa gate. Hindi naman yon kumikibo. Hanggang sa maya-maya pa, itinulak ito ni Andre at nang dahil doon nakalabas na siya. Sumigaw yung nakabantay sa gate at sinabing huwag siyang mag-alala, bukas hindi na siya sundalo dahil hindi ito gawain ng matinong sundalo. Naglakad si Andre papunta sa kabahayan nang gigising ito sa tindahan. Ang lakas ng pagkalabog ng pinto ng tindahan dahil nga ayaw siyang pagbuksan. Pabili! Ano ba? Pagbibilhan nyo ko o pasasabugin ko? Yung bahay nyo, militar to. Wika ni Andre na tila ba wala na sa sariling katinoan at kapansin-pansin din na malaki ang pagbabago ng kanyang tinig. Nang sabihin niyang militar to, may lumabas na isang matandang lalaki at sinabing, sir, gabing-gabi na po. Ano ho bang atin? Tatawa-tawang wika ng matanda. Ang sabi ko pagbilhan nyo ko. Pagbilhan nyo ko! Nauuhaw ako eh. Gusto ko ng malamig. Sir, kalma lang ho tayo. Wag ho kayong nagwawala, tulog na ang mga tao. Wala akong pakialam. Bigyan mo ko ng malamig. Walang nagawa ang matanda. Nang dahil doon sumunod siya sa kagustuhan ni Andre. Kinabukasan, heto na, si Andre ay pinauuwi na. Bakit? Bakit ako pauwiin? May nagawa ba akong kasalanan? Wika ni Andre sa isang mas mataas pa na opisyal. Andre, kailangan mong mag-report. Naintindihan mo? Mukhang may tama ka na sa ulo. Sir, tama? Wala akong tama. Palagi akong mali. Andre, napakabata mo pa lang sa serbisyo. Niwala ka pang masyadong experience pagdating sa engkwentro. Tapos ganyan na. Sa palagay mo magiging proud sa iyo ang tatay mo? Sir, pati ba naman yung tatay ko na banggit mo pa? Andre, hindi na kailangan pa ng investigasyon dahil ipadidismiss kita sa serbisyo at meron ka ng PTSD. PTSD? Ano ba yun? May warsya ka na. Hindi na pwede sa militar yung mga katulad mo. Kaya't kunin mo na ang mga gamit mo, isurrender mo ang mga baril mo, at pumunta ka na sa National Headquarters. Di sige, yun lang pala eh. Hindi hinatid si Andre ng kanyang mga kasamahan papunta sa sakayan, kaya lang ang mali niya, naka-uniforme pa ito. Nang dahil doon, tinambangan si Andre. Pinaglaruan siya ng isang grupo, binabaril siya ng malapitan, habang siya'y nagtatakip na lamang ng muka. Sige, paglaruan ng sundalo. Wika nung isa.
Nakahiga si Andre habang pinuputukan ng malapitan pero hindi naman siya pinatatamaan dahil sa tagliran lang ipinapaputok ang kanilang mga baril. Tama na! Pagmamakaawa ni Andre sa kanila. Saan ka ba kasi pupunta ha? Sundalo! Sabi pa nung isa. Uuwi na ako. Hindi na ako sundalo ngayon. I-dismiss na ako sa serbisyo. Wala nga akong baril eh. Bakit? Tumayo ka. Tayo! Bakit? Binugbog pa si Andre ng mga ito at iniwanan siyang lupaypay. Maswerte na lang si Andre dahil hindi siya pinatay. Makalipas ang 3 araw, nagulat ang kanyang tatay dahil si Andre ay umuuwi ng sugatan. Bitbit nito yung malaki niyang bag at may sira-sirang uniforme. Anak, ikaw ba yan anak? Wika ng kanyang ama. Ako nga ito. Nagugutom ako. Ipaghanda mo ako ng makakain. Ngayon na! Hindi agad sumunod ang tatay ni Andre dahil nga marami pa siyang gustong itanong. Susunod ka ba o hindi? O baka namang gusto mong bunutan pa kita? Andre anak, ano bang nangyayari sa'yo? Makulit ka pala eh! May binunot si Andre sa kanyang tagiliran pero hindi yun baril. Isa lamang itong kahoy na nakakorteng baril. Ano? Ipagluluto mo ako ng pagkain o hindi? Anak, sige. Habang nagluluto ang kanyang ama, pakawarin niya'y yung kanyang anak ay malaki na ang pinagbago. Anak, eto na. Yan! Yan ang gusto ko! Anak, ano bang nangyari sa iyong bata ka? Huwag ka nang magtanong. Kung hindi, puputakan kita sa leeg. Anak, ano ba talagang... Nang dahil sa wala siyang makuhang tamang sagot sa kanyang anak, yung tatay ni Andre ay nagtungo sa kampo upang alamin ang nangyari sa kanyang anak. Ayon sa opisyal na kanyang nakausap, 2 beses daw na paengkwentro sila Andre at tinamaan siya ng bala. Nang dahil doon, nagkaroon siya ng warsyak o PTSD, kaya siya natanggal sa serbisyo. Bawal kasi sa militar ang may ganon dahil maaaring makapahamak ng mismong kabaro. Nang malaman ng kanyang ama ang tunay na dahilan, hinabaan niya ang kanyang pasensya sa loob ng 1 linggong. Kasama niya ang kanyang anak na si Andre. Ang tingin sa kanya ng mga tao doon ay baliw kahit nasabihing mukha siyang matino. Napagkakamalan pa rin siyang baliw, lalong-lalo na ang mga kabataan. Minsan, matino ang kanyang pag-iisip. Mapapansin mong nasa katinoan siyang anyo kapag ito ay umiyak. Itay! Oh, Andre, anak. Itay! Teka, bakit ka umiiyak? Bakit mo ako inaakap, anak? Itay, akala ko nandun pa rin ako, Itay eh. Saan? Ayon sa pag-aamin ni Andre, hindi pala siya nagkaroon ng problema mula sa tama ng bala o sa kahit na anong engkwentro na kanilang nakasagupa. Ang kwento niya, kaya siya nagkaganon dahil ng mga araw na hindi na siya napapasunod ng kanyang tenyente. Binabalik-balikan ni Andre yung bahay ng matanda na nakapaloob sa kagubatan. Ayon pa sa kwento ni Andre, mabait naman ang matanda sa una. Pinapakain, pinapainom at naglalasing pa silang dalawa. Kaya lang, nang malasing na si Andre, may sinasabi daw yung matanda na mamamatay na raw siya at ang tingin niya sa matanda nung mga oras na yun, isa itong
naninirahan sa lupa. Hindi ko na lang po babanggitin. Itay, itay, ganun po ang nangyari sa akin. Hindi po alam ng mga kasamahan ko, itay. Nawawala ako sa sarili ko. Nagiging mayabang ako. Nagiging masuwayin ako sa opisyal ko, itay. Kaya ako natanggal sa serbisyo, itay. Alam niyo naman buong buhay ko gusto kong maging sundalo para makapaglingkod sa bayan. Itay, tulungan mo ko, tay. Maiyak-iyak ang tatay ni Andre sa kanyang mga nalaman. Ganon pa man, hindi ito magiging valid upang ibalik siya sa serbisyo. Anak, wala na tayong magagawa dun. Andyan na yan eh. Mamuhay na lang tayo ng katulad ng dati. Sanay naman tayo sa ganon, di ba? Meron din namang mga araw na sobrang wala si Andre sa katinoan. Nang dahil dito, nagagawa niyang lapitan yung mga kabataan at tinatawag niyang aswang. At hindi lang yon, pati yung kapitbahay nilang mayaman, tinatawag niyang aswang. Aswang ka, matanda ka. Aswang ka, ako din. Aaswangin kita mamayang gabi. Wika ni Andre. Abay bastos itong batang to ah. Ipapakulong kita. Ipapakulong mo ko? Sundalo ako. Takot sa akin ang mga pulis. Anong takot? Tignan natin. Tignan natin ang galing mo. Teka ho, sandali. Anak ko ho yan. Alam ko. Wag nyo na lang pong patulan kasi medyo may PTSD. Ay kaya pala dapat lang siya yung matanggal ka sa serbisyo. Utod ka ng kayabangan. Sige, hindi na ako tatawag ng pulis. Anak, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Hindi! Ayoko, bitawan mo nga ako, sino ka ba? Itinulak niya ang kanyang ama. Nang dahil dito, lumagapak ito sa simento. Hanggang sa 3 araw nang nawawala, itong si Andre, wala na pala siya sa probinsya ng Bulacan. Nandoon na siya sa gitnang Luzon. Aray ko! Bakit mo ko binibira? Bakit? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Iyak ni Andre sa isang lalaking nagkukumpuni ng motor sa gilid ng daan. Uy, hindi kita inaano ah. Teka nga, halika nga rito. Aray ko, huwag mo akong sasaktan. Hindi kita inaano. Halika, tumayo ka dyan. Ang kausap ni Andre ay si Kanole. Nang hawakan ni Kanole ang kamay ni Andre, dito niya nakita ang mga nakaraan. Diyos ko, coincidence talaga. Talagang pinagpapala ako. Kahit saan ako magtungo, meron talagang mga ganito. Sundalo ka, di ba? Huwag mo akong sasaktan. Hindi kita sasaktan. Halika, sumakay ka sa motor ko. Sumakay naman si Andre sa motor ni Kanole, kaya lang nang dahil sa matanda na ang motor niya at mas matanda pa sa kanya, maingay yun nang paandarin ni Kanole ang kanyang motor. Napatalon si Andre at napabunot sa kanyang tagiliran at itinututok kay Kanole yung baril-barilan. Sige! Sige! Babarilin kita! Aswang ka no! Aswang ka no! Wika ni Andre. Si Kanole ay nakatingin lang sa kanya. Hindi niya magawang patulan ng tao dahil alam niya sa kanyang sarili na ito ay merong war shock. Nole nga pala. Andre, ako si Andre. Halika, sumama ka sa akin at akong bahala sa'yo. Sumakay ka na rito. Tsaka bitawan mo na yung baril mo, huwag mo itutok sa akin, baka pumutok yan. Wika ni Kanole. Sumakay naman si Andre at sa pagkakataon na yun, naging kalmado na ang sundalong merong war shock hanggang sa sila ay makarating sa bahay ni Kanole. Umaupo ka muna dyan, Andre. Wika niya at inabutan ng tubig. Andre, ikwento mo nga sa akin, sino ba yung matandang yun? At sino ba yung
ng lason sa'yo. Nung mga oras na yon, umiiyak na naman si Andre. Ibig sabihin, matino na naman ang kanyang kaisipan. Ayon sa kwento niya kay Kanole, ang matandang yon tingin niya nung una ay normal hanggang sa nagiging muka itong naninirahan sa ilalim ng lupa. Nakakapanindig balahibo ang kwento ng sundalo. Ganon pa man, ayon kay Kanole, kailan lang naman ito nangyari at pwede pang agapan. Hanggang sa maya-maya pa, nariyan ang mensahero. Bossing! Sino yun? Sino yun? May kalaban? Oo, yung baril mo. Huwag mong bubunutin yung baril mo, Andre. Sinakyan-sakyan ni Kanole yung sinasabi ni Andre. Bubunot na naman ito ng baril-barilan sa kanyang tagliran. Bossing! May kalaban. May aswang. Oh, Andre, kalma ka lang, kaibigan ko yun. Hindi siya aswang. Sa mga punto na yon, alam na ni Kanole na wala na naman sa katinuan si Andre. Nang dahil dito sinalubong ni Kanole ang mensahero at sinabing, "Huwag kang maingay. Meron akong kasama sa bahay. Isang sundalong may warsyak. May baril yun. Baka bariling ka nun." Ay, ganon ba? Bossing, sulat. O sige, pasok muna tayo rito. Andre, mensahero ko nga pala. Huwag kang lalapit sa akin. Aswang! Aswang ka! Hindi ako aswang! Aswang ka! Bang! 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 Natawa ang mensahero nang bunutin ni Andre ang kanyang baril-barilan sa tagliran at sinabing bang bang. Huwag kang maingay. Di ka man lang marunong sumakay. May warsyak yan. Ay, Andre, hindi ako aswang. Sundalo din ako. Kaya ako andito para dalawin ka. Nang sabihin yon ng mensahero, napatahimik na si Andre. Maya-maya pa bumalik na ito sa tamang wisyo at umiiyak na naman. Andre, alam mo, mapalad ka pa eh. Bakit? Kaya ako naman nasabing mapalad ka dahil kailan lang nangyari yan. Isa lang ang paniniwala ko, nilason ka ng aswang. Tamang-tama, kaya pala doon ako nasiraan para makita kita. Halika rito. Lumapit naman sa kanya si Andre at pilit na pinanganganga ni Kanole ang kanyang bibig. Ngumanga naman si Andre at merong ipinatak doon si Kanole. Maya-maya pa, si Andre ay bigla na lamang Teka, boss. Boss, bakit may nilalabas yung kamay-ingay? Gulat na gulat ang mensahero. Maniwala kayo o hindi, ang isinuka ni Andre ay isang patay na kiting kulay itim ang balahibo. Ano yan, boss? Bakit may kite? Ito ang ginamit sa'yo nang nanglason sa'yo, Andre. Ay nako, sabi ko na nga be. Alam mo bang, hindi mamamatay ang kiti na to kung hindi siya nalagyan ng katas ng halamang Javier. Andre, yung panglalason niya sa'yo, hindi magtatagal, magiging aswang ka. Habang sinasabi yon ni Kanole, itong si Andre ay bumalik na sa katinuan. Anong lugar to? Sir? Nandito ako. Bakit nandito ako? Alam ko nasa Mindanao ako. Teka, bakit ganito suot ko? Nasan yung baril ko? Wika nito. Andre, nandito ka sa bahay ko. Ako si Nole, isang albularyo. Andre, okay ka na. Magaling ka na. Ha? Bakit? Paano ba ako? Andre, siguro naman natatandaan mo yung tatay mo. Samahan mo kami roon at ipapaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari at yung tulong ko sa iyo. Huwag ka mag-alala, hindi ako maniningil kahit piso. Naniwala si Andre sa sinabi ni Kanole
Nang dahil dito, mapalad naman yung mensahero dahil nakarating pa siya sa probinsya ng Bulacan. Ayos boss, ganito sana eh. Gusto kong isinasama mo ko sa mga lakad mo. Kahit man lang sidekick. Kahit man lang ba pamain sa buhaya, ganon? Oh, ay hindi ah. Ikaw talaga boss eh. Oh, Andre, nandito na ba tayo? Nandito na ho tayo sir. Itay? Itay? Ano yun anak? Oh, sino tong mga kasama mo? Magandang araw ho. Noling nga ho pala. Mensahero nga po pala. Teka. Tatay mo siya? Oo sir. Tatay ko ho siya. Parang... Oh, tama! Kilala kita kuya. Ikaw yung kumpare ng kaibigan ko rito eh. Diyan lang yung bahay nun oh. Nagulat pa sila sa isa't isa dahil kaibigan ng kumpare ni Kanole yung tatay ni Andre. Maya-maya pa, dumating ang kumpare ni Kanole. Oy, pare ko, andito ka pala. Teka, kilala mo sila? Pare, kaya ako nandito. Kasi di ba sundalo to si Andre? Oo, may warsyak yan pare. Mukhang napalaban yata sa Mindanao. Kay bago-bago sa serbisyo, ang agang nagkaroon ng warsyak. Pare, huwag muna tayong mag-judge ng tao. Hindi warsyak o hindi kung ano paman ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Pare, nilason siya ng aswang. Nilason? Pare, ayos lang ba anak mo? Ayos lang naman pare. Matino na. Nagtataka nga ako kung paano nangyari. Ha! Paanong hindi siya titino? Yung bossing ko nagpagaling sa kanya. Psst! Hayaan mong ako makipag-usap. Ang tagal nyo kasing sumagot Ako nang sasagot. Alam mo ba, nandun ako kuya, na yung anak mong mayroong warsyak sa ulo, pinagaling ng boss ko. Pinagaling mo? Bakit sino ka ba? Ha! Albularyo yang boss ko na yan. At maraming kayang gawin yan. Totoo pare. Albularyo tong sinole. Kaibigan ko yan Napakapalad. Ng anak mo kasi... Teka, paring Nole. Saan kayo nagkita? Saka paano kayo nagkakilala? Pare, coincidence. Yung motor ko, nagkaaberya na naman. Yang kasi ayaw mong palitan pare. Wala akong pambili pare. Alam mo naman di ba? Ganito kasi yan pare. Yung si Andre, lumapit sa akin habang ginagawa ko yung motor ko. Kaya lang nang hawakan ko siya, may nakita ko pare. Hanga na talaga ako sa iyo pare. Pati ba naman yung taong may warsyak kaya mong pagalingin? Hindi pare, kung warsyak talaga yun, hindi ko mapapagaling. Kaya lang hindi warsyak pare Nilason siya ng aswang. At may sinuka pang kite. Kulay itim na kite. Teka nga. Kanina ka pa sumasabad Kanina ka pa tumahimik ka. Bakit? Masama ba? Sabihin mo, uwi na ako. Di umuwi ka. Boss, uwi na ako boss. Tika. Halika nga rito. Masyado mong dinidibdib yung mga naririnig mo. Nagbibiro lang mga pare ko. Mga kababayan, nang dahil sa matino na si Andre, marami siyang pinagdaanan bago siya muling makabalik sa serbisyo. Pwede pala yung ganon. Kailangan mong magpakita ng proof na ikaw ay nasa katinoang pag-iisip nang dahil sa merong kang pagmamahal sa bayan ay tinanggap siyang muli ng militar. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento at gusto ko lang din po palang sabihin na baka ang upload natin ngayong araw na ito ay 3 at pakidalaw po yung isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Simula po sa susunod na Lunes ay meron na po tayong narrator doon. Sana ay inyong maibigan. Tapos, sa mga gustong makipag-ugnayan sa akin, mag-download po kayo ng Viber at isave nyo po yung number ko na 0948-5230-887. Kapag po na-isave mo yan, hanapin mo lang po sa inyong Viber at automatic. Makikita nyo ang aking muka at ang codename po niyan ay Roxy. So, paano? Hanggang dito na lamang ang kwento at abangan po natin ang mga susunod pang kabanata ng kwento ni Kanole. Maraming salamat po.